Sa ngayon ay halos wala nang dapat bayaran pa ang mga pasyente sa mga government hospital. Sakop nito maging ang mga outpatient cases o yung mga pasyente na hindi na kinakailangan pang makonfine sa ospital. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Hawak na benepisyo na inilalaan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kabilang dito ang benefit packages sa mga sakit o medical assistance para sa mga miyembro nito sa ilalim ng Universal Healthcare Act. Nangangahulugan nito na mas malaki na ang sasagutin ng PhilHealth sa babayarang hospital bill ng isang pasyente na miyembro nito. Paliwanag ni PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas, sa ngayon ay halos wala nang dapat bayaran pa ang mga pasyente sa mga government hospital. Sakop nito maging ang mga outpatient cases o yung mga pasyente na hindi na kinakailangan pang makonfine sa ospital. Yung kabuuan ng paggamutan sa pagkakasakit ng ating pasyente, gusto natin na merong pong benepisyo na nakukuha ang mga pasyente. And we want every member of PhilHealth to have an access sa mga benepisyong ito kasi yun naman ang ating mandato. Pero bakit before, sir, hindi siya kasama? Dati kasi ay, hindi pa ganun kalaki ang PhilHealth. And kaya unti-unti natin siyang pinapalawak. Sa kabila ng zero subsidy ng gobyerno sa PhilHealth ngayong taon, tiniyak nito na walang mawawalang benepisyo at mailalaan pa rin nila ang mga bagong benefit package para sa kanilang mga miyembro. Bukod dito, posible pa rin na mabawasan pa ang premium contribution o binabayaran ng mga miyembro sa PhilHealth. Ito ay dahil na rin sa reserba nilang pondo na nasa 600 billion pesos. Because nasa batas din ng Universal Healthcare Act na kung merong excess fund ang PhilHealth, dalawa yung pwede niyang gawin. I-expand and i-increase ang benefits or i-decrease ang premium. Ano pong posisyon mo? So, ngayon, kung makikita mo, we have been aggressively increasing our premium contribution. But we are still looking into a possibility. Pinag-aaralan kung pwede na nating maibaba pa yung premium. So, pwede nating gawin yung dalawa, pero syempre, pinag-aaralan. With the increase and the expansion of our benefits, titingnan din natin kung kakayanin na maibaba yung premium contribution. Sa ngayon ay may panukalan na rin sa Kongreso kaugnay sa pagbabawas sa kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth. Ngunit kung matatapos agad ngayong taon ang pag-aaral ng state insurer sa bawas kontribusyon, plano nilang irekomenda ito sa board upang agad maaprubahan at maipatupad. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!